At tayo po'y dako na maminaw sa pagkikinig ng salita natin mahal na Panginoon si Kristo. Tayo po'y tumayong lahat maminamahal. Ito po'y dadalhin natin mula Lord Preacher Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher. Brother Reggie, tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Dalikon ka o Diyos. Dear Heavenly Father, in the name of Jesus, to the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. We thank you so much, Father, for this wonderful evening that you've given us, O Lord, to worship you in spirit and in truth, according to thy will, O God. Thank you so much for this with holy presence, O God. We thank you so much for the great privilege and opportunity to worship you, O God. Thank you so much for the great salvation. Thank you so much for all the things that you have done. We thank you so much for the great privilege, O God. And we ask you, Lord, to the leading prayer for beloved Pastor, anoint thy word, O God, remove all hindrance and bind the power of darkness. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. At first and foremost, we give the highest praise, thanksgiving, worship, and glory and honor to the Most High God, our loving Savior. Amen. Our dearest Jesus. Amen. And we also acknowledge to give double honor and respect to our beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. And to the beloved Almeida family, to our webcast viewers, sa ating mga kapatiran, dito sa dakon ng Pitalo, San Fernando, ang magandang gabi po, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa gabing ito, mga minamahal, tayo po ay dadako sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. Ang ating topic, mga minamahal, ito nga, heaven will surely be worth it all. Heaven will surely be worth it all. Merong awitin, mga minamahal, itong awiting pinamagandang heaven will surely be worth it all. Maganda po yung mensahe, mga minamahal, sabagat kung aawitin mo ito, meron siyang binabanggit na may mga trials sa buhay nating mga Kristiyano. Amen. Subalit, sapat na ang langit, palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, mga sabi po ng awit, often I'm hindered on my way, burden so heavy, I almost fall. Then I hear Jesus sweetly say, heaven will surely be worth it all. Amen. Many the trials, toils, and tears, many heartaches, many hair a fall, but dear Lord so truly says, heaven will surely be worth it all. Toiling and pain I will endure, shall hear the death angels call Jesus as promised, and I'm sure heaven will surely be worth it all. Heaven will surely be worth it all, worth all the sorrows that her befall. After this life, will all its strife, heaven will surely be worth it all. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, many sacrifices, mga minamahal, sa mga Kristiyano naglilingkod sa Diyos. Subalit, sinabi ng banal na kasulatan, the glorious of heaven and what is to come for those who remain faithful. Ever say amen. From the book of Romans chapter 8 verse 18, kindly open your Bible. From the book of Romans chapter 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Amen. Roma, Kabanatang 8, ang talata 18.
sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalatiang mahayag sa atin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa ibo ng banal na kasulatan, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ever see, amen. Nakita ko, sabi po ni Apostol Pablo, ng kahirapan sa daigdig na ito, mga minamahal, ay hindi ikatandi. Ever see, amen. Hindi po, mga minamahal, may kumpara sa kalwalatiang ibibigay sa atin ng Diyos. Ever see, amen. Sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, maraming sufferings. Abang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, mga minamahal, kakambal natin ang mga pagtitiis. Ever see, amen. Subalit, ang sabi po niyang banal na kasulatan, at nakita ko, sabi po ng Tagalog, mga minamahal, ang mga kahirapan sa daigdig na ito ay hindi katumbas, amen, ng kalwalatiang ipapahayag sa atin ng ating mahal na Panginoon. From the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 17, kindly. From the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. Ikalawang Korinto, kabanatang 4, ang talatay 17. 17. Sapagkat ang aming mag-aani ay kapigatian na sa sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat ng kalwalatiang walang hanggan. Amen. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. For our light affliction, which but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Everybody say amen. Yung ating mga tinatawag na light affliction, ibig sabihin ang mga kahirapan nating binabada habang tayo naglilingkod sa Diyos, ito'y pansamantala lamang. Everybody say amen. Lalong gumagawa ng mabigat, mga minamahal, na kalwalatiang ibibigay sa atin, ang kalwalatiang ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. In other words, mga minamahal, kung ikaw'y naglilingkod sa Diyos, nagtitiis dahil kay Kristo, nagsasakripisyo ka dahil sa paglilingkod sa Diyos, merong gantimpalang inilaan ng Diyos para sa iyo. Everybody say amen. Yung sakripisyo ng bawat isa sa inyo sa ating paglilingkod sa Diyos, alam ko na hindi basta-basta, hindi madali para sa bawat isa sa inyo. Nagaling kayo sa inyong mga trabaho, halos wala pa kayong pahinga. Mga minamahal, tutuloy na dito sa bahay-sambahan dahil sa oras nating pagsamba, hinahabol nyo ang oras. Mga minamahal, yung iba hindi pa nakakain, galing sa trabaho, tumuloy na rito. Everybody say amen. Hapong-hapo ng inyong katawan sa maghapong trabaho, mabigat na trabaho, construction yung iba, construction workers yung iba. Everybody say amen. Subalit nandito kayo ngayon nakaupo, mga minamahal, upang sumamba at magpuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Tinitimbang ng Diyos ang bawat sakripisyo ng bawat isa sa inyo. Everybody say amen. Yung inyong pag-ibig sa Diyos, yung inyong binibigay na panahon, mga minamahal, yung ibinibigay ninyong panahon para sa mahal na Panginoon, ito'y tinitimbang ng Diyos. Sabi po ng Biblia, ito'y magbibigay ng lalot mabigat na gantimpala ibibigay sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So ang sabi po ng Biblia, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi basta-basta. Sabi nga ng banal na kasulatan, meron tinatawag na cost of discipleship. Una ang Panginoon. Everybody say amen. Luke chapter 9, verse 23 and 24. Kindly. From the book of Luke, chapter 9, verse 23 and 24. And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.
For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Amen. Lucas, Kabanatang 9, ang talata 23 hanggang 24. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinong tao ay sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ng araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawala ng dito. Darapat sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay maliligtas nito. Yaon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So the cause of discipleship is Jesus must come first. Everybody say amen. Before one own self, igit pa sa ating sarili. Amen. Dahil sabi po ng Biblia, ang sino mang gustong sumunod sa akin, let him deny himself. Amen. And take up his cross daily and follow me. Ibig sabihin, Jesus must come first before one own self. Mas unahin natin ang mahal na Panginoon kaysa sa ating sarili. Everybody say amen. Ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ito yung tinatawag na cost of being a discipleship. Ito yung halaga ng pagiging isang disipulo ng ating mahal na Panginoon. Jesus must come first before our own self. Bago yung sa atin, unahin ang Panginoon. Everybody say amen. Amen. Ito po yung buhay natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya magtataka ka, hindi lahat ng tao kayang gawin yung kalooban ng Diyos. Everybody say amen. Hindi lahat ng tao, mga minamahal, hindi lahat ng tao kaya itong ganitong sakripisyong paglilingkod sa Diyos. Subalit pinagpala ng bawat isa sa atin dahil naintindihan natin ang pagiging disipulo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Unahin lagi ang mahal na Panginoon before anyone else, including our family. Everybody say amen. From the book of Luke chapter 14 verse 26. Sige, kindly. From the book of Luke, chapter 14, verse 26. If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Amen. Amen. Lucas, Kabanatang 14, talata 26. Kung sino mang tayo'y pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, asasawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay, man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ito yung tinatawag na cost of discipleship. Sabi, Jesus must come first before anyone else, including our family. Dahil sabi po ng Biblia, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life, also he cannot be my disciple. Kung susunod ka sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan unahin mo ang mahal na Panginoon. Igit sa iyong sarili, igit sa iyong mahal sa buhay. Ever see, amen? Mas igit kahit kanino. Sabi nga, before anyone else, and also including your family. Ganon talaga ang pagiging disipulo ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Hindi ibig naman sabihin na hate. Ibig sabihin hindi. Yung ibig sabihin, huwag mong pahigitan ang Diyos kaysa iyong mga magulang o sa iyong kapatid. Ever see, amen? Ito ang kahalaga ng pagiging disipulo, ng pagiging pagtagasunod kay Kristo. Kaya na kailangan, you must deny yourself, take up your cross, amen. And if anyone must not hate his father or mother, sabi po ng Biblia, he cannot be my disciples. Kinakailangan una ang mahal na Panginoon. And another thing, before anything, the Word has offered, mga minamahal. From the book of Luke, chapter 9, verse 25. From the book of Luke, chapter 9, verse 25. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Amen.
Lucas, Kabanatang 9, ang talata 25. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawalan o mapahamak ang kanyang sarili. Amen. Everybody say, praise the Lord. So before anything that word has to offer, amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, for what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Maraming offer ang sanlibutan sa bawat isa sa inyo. Everybody say amen. Maraming offer ang sanlibutan sa bawat isa sa inyo. Subalit minsan ang offer ng sanlibutan, ito'y magpapawalay sa inyo at sa Diyos. Mas pinili ninyo ang offer ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen. Maraming offer ang sanlibutan, mga minamahal. Nag-offer ang sanlibutan, yung tinatawag na pleasure, worldly pleasure, wealth, riches, famous. Everybody say amen. Subalit mas pinili ninyo maging ordinaryo sa harap ng mga tao dahil kay Kristo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Mas pinili nyo ang paglilingkod sa Diyos kaysa kayamanan sa sanlibutan. Sabi nga ng isa, mahirap buwiwan ng kwarta, mahirap iwanan ng salapi, mahirap iwanan ng kayamanan. Subalit mas pinili mo ang maglingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi basta-basta ang calling mo. Hindi basta-basta ang pagtawag ng Diyos. Iniwan mo ang karangyaan sa sanlibutan. Iniwan mo ang kasalanan. Iniwan mo ang kalayawan. Nandito ka ngayon, sama-sama ka sa mga anak ng Diyos na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Samantalang kung baga, sa sanlibutan, nandun ka sa kalayawan, nandun ka sa mga diskoan, nandun ka sa mga pleasure, nandun ka sa mga beer garden, nandun ka sa mga nightclub, pero nandito ka sa overnight prayer, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So sabi nga ng banal na kasulatan, ito yung mga cause ng magiging discipleship. We must be willing to suffer for Christ. Everybody say amen. We must be willing to bear our own tinatawag na cross. Everybody say amen. Living in ungodly world, and we may find that following Christ sometimes involves ridicule and persecution. May mga trial sa paglilingkod sa Diyos. May mga pagsubok, may mga persecution. Mga minawal, pag-uusigin ka dahil ka sa Diyos. Hindi ka nakikilalanin halos ng iyong kamag-anak dahil sa pagsunod mo sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Subalit mga minamahal, willing kang magsakripisyo para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Mga persecution, mga trials, binabatan natin araw-araw ang pag-uusig sa sanlibutan, pag-uusig ng ating mahal sa buhay. Binabatan natin ang sakripisyo. Dininay natin ating mga sarili. Narinig ko yung mga patutuon ng mga kabataan, mga minamahal. Nandoon ang kalayawan, may aming offer ang sanlibutan. Pero mga minamahal, tinalikuran natin ang offer ng sanlibutan. Nandito tayo nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tinalikuran mo ang sanlibutan, ibinigay mo ang buhay mo para umawit, magpuri sa mahal na Panginoon. Hindi lamang ko basta umawit sa buhay mo sa bahay, ginagawa mo na ang kalooban ng Diyos, ang sakripisyo araw-araw, binabata mo, napakapalad mo, nakikita ng Diyos ang iyong pagtitiis. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong reward, mga minamahal? Mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, from the book of 2 Corinthians chapter 11, verse 23 and up to 25. From the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant. In stripes above measure. In prisons more frequent. In deaths of the Jews 5 times receive I 40 stripes save 1. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. Amen. Ikalawang Korinto, Kabanatang 11, ang talata 23 hanggang 25. Sila bagay mga ministro ni Kristo. Ako'y nangungusap na walang nasisira. Ang bait, lalo pa ako ay
pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan sa lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga kinamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang, tumanggap ako ng tiga-4 na palo, kulang sa isa. Makatlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag isang araw at isang gabi, at ako'y nasa kaliliman ng dagat. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So itong lahat naranasan ni Apostle Pablo sa kanyang pagiging ministers, amen, sa kanyang pagiging tagasunod kay Kristo bilang mga ngaral ng salita ng Diyos. Hindi basta-basta ang kanyang binata na hirap, amen, dahil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. So mga minamahal kong kumbaga sa atin, hindi pa tayo nakaranas ng kagaya ng naranasan ni Apostle Pablo, amen. Sino yung pinagpapalo dito? Wala pa naman, amen. Sino yung binilanggo dito dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos? Wala pa man sa inyo. Amen. Amen. Ilang beses na sa bingit ng kamatayan, sabi ni Apostol Pablo, napakaraming sakripisyo dumaan sa mga palo, mga paghampas. Subalit mga minamahal, ang sabi niya, ang langit ay sapat na sa akin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. A house that made with hands. Amen. Ang bahay na hindi gawa ng kamay ng tao ang nakahanda para sa atin. Balang araw, tayong lahat magkikita-kita doon. Amen. Meron kang mansyon sa langit. Doon tayo titira, doon sa langit. Sapagat tayo po'y taga-langit. Amen. Could just imagine, mga minamahal, our citizenship is in heaven. Amen. Our name registered in heaven. Amen. Our inheritance is in heaven. Amen. Wala kang kayamanan dito dahil kay Kristo, pero napakayaman mo pagdating ng araw. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Our homeland is in heaven. Amen. So mga minamahal, our citizenship is in heaven. Ibig sabihin tayo po'y taga-langit, mga kapatid. Kaya yung mga sakripisyo na anyong binabata, yung hirap na anyong pinagdadaanan sa paglilingkod sa Diyos, simula nang kayong makakilala sa mahal na Panginoon, nandito sunod ng sunod kahit sa anyong gawain, tuloy-tuloy ang inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi lingid sa mata ng Diyos, nakikita ng Diyos ang inyong sakripisyo. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, the riches of God's grace. Amen. The glorious transformation and a crown of righteousness. Another thing, a heavenly kingdom. So mga minamahal, bilangin mo napakarami pala. Amen. Kung bulay-bulayin mo mga minamahal, merong heavenly kingdom, hinihanda ang Diyos sa atin. Meron tinatawag na crown of righteousness. Meron kang crown. Amen. Putong-purong-puro, ibibigay ng Diyos sa iyo mga minamahal. Merong kayamanan na sa kalwalatian ng Diyos. Amen. Kaya kahit pobre ka dito, mga minamahal, dato ka pag-abot sa adlaw. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo dumaan sa matinding sakripisyo. Sabalit mababasa mo sa kanyang mga sulat, mga minamahal, nang sabi niya, merong bahay na hindi gawa ng tao. From 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Isunod natin ng Ephesians 2:7. Kindly. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Amen. Ikalawang Korinto, Kabanatang 5, ang talatay 1. Sapagat nalalaman namin kung nasira ang aming bahay ng tabernakulong ukol sa lupa, ay merong kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa na makangay, walang hanggan sa sangkalangitan. Amen. Amen. Ephesians 2:7. From the book of Ephesians, chapter 2, verse 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us
through Christ Jesus. Amen. Oh, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Epeso, Kabanatang 2, ang talata 7, upang sa mga panahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Amen. Amen. So, ito pong sinasabi ng Banal na Kasulatan. Amen. Riches of God's grace. Amen. Merong bahay na tayo, merong pag tinatawag na riches, kayamanan. Meron tinatawag na glorious transformation. Meron tinatawag na crown of righteousness, 2 Timothy chapter 4 verse 8. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 8 and 2 Timothy chapter 4 verse 18. Kindly. Second Timothy chapter 4 verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Amen. Amen. Praise the Lord. Ikalawang Timoteo, Kabanatang 4, ang talata 8. Buhat ngayon natataang sa aking putong katuwiran na binigay sa akin ng Panginoon ng tapat na hukom sa araw na iyon, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Amen. 2 Timothy 4:18. From the book of 2 Timothy chapter 4 verse 18. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. O, palapakan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ikalawang Korinto, ikalawang Timoteo 4:18. Ako'y iligtas ang Panginoon sa bawat gawa na masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman senawa. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ito po yung mga pangako ng mahal na Panginoon sa mga taong susunod sa Kanya. Ito po yung mga sulat ni Apostol Pablo na nagdaan ng matinding sakripisyo. Una, ang langit na inihandaan ng Diyos ay sapat na para sa kanyang sakripisyo. Amen. Kung ikay nagtitiis dahil kay Kristo, ang langit ay sapat na. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Merong kayamanan, merong transformation, merong heavenly kingdom, merong crown of righteousness. Inihanda ang Diyos sa atin. So mga minamahal, kung bilang-bilangin natin, hindi natin mabilang ang pagbabalang nakalaan para sa atin. Amen. Maging sa sulat ni Apostol Pedro, ang sabi ni Apostol Pedro, marami ring sakripisyo. Si Apostol Pedro, ang mga apostol na ito'y dumaan ng matinding sakripisyo. Sila nagtiis at namatay dahil kay Kristo. Pero sa kanilang mga sulat, merong silang sinusulat na ang biyaya, ang langit ay sapat na para sa kanila. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Meron ding sulat si Apostol John, mga minamahal. Si Apostol John, mga minamahal, sabi ni Apostol John, mga minamahal, Revelation chapter 1 verse 9, kindly. From the book of Revelation, chapter 1, verse 9. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Amen. Apokalipsis o Revelation, Kabanatang 1, talata 9. Akong si Juan na inyong kapatid, ang inyong karamay sa kapagatian at sa kaharian pagtitiis sa Jesus ay nasa pulo na pinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Amen. Amen. So ito po yung mga apostoles na dumaan ng matinding sakripisyo. Si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, si Juan, si Apostol Juan, silang lahat ng mga apostoles ng mahal na Panginoon ay dumaan ng mabigat na sakripisyo dahil sa paglilingkod sa Diyos. Subalit, babasahin natin ang kanilang mga sulat, mga minamahal, baliwala ang kahirapan na kanilang pinagdaanan dahil ang sabi nila, sapat na ang langit para sa kanila. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng pinagdaan ng Revelation sa Hebrew chapter 10, verse 35 and 36. Kindly. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 35 to 36. Cast not away, therefore, your confidence, which hath great recompense of reward. For ye have need of patience,
that after you have done the will of God, you might receive the promise. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hebreo, Kabanatang 10, ang talatay 35 hanggang 36. Huwag na ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. O, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Lahat ng umaasa sa pagpapala ng Diyos, sumigaw ng malakas ng praise the Lord. Amen. Lahat ng naniniwala na ang pagpapalang ito'y sapat na sa ating sakripisyo, sumigaw ng Amen. Amen. Yung hirap na ating pinagdadaanan, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat, bawat isa sa atin, mga minamahal, ay dumadaan sa pagiging disipulo natin, mga minamahal, sa pagsunod natin sa Diyos. Lahat tayo dumadaan ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Dahil sa pagsunod kay Kristo, binabata natin ang lahat ng ito dahil sa pag-ibig natin sa Diyos. Subalit, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay na ito ay pagtiis lamang kayo. After you have done the will of God, you might receive the promise of God. Ever say amen? Magtiis lamang ang bawat isa. Pagiging choir member, pagiging adults choir, youth choir, finance choir, children's choir, mga minamahal, instrumentalist, manggagawa, lahat tayo nagtitiis, mga minamahal. Subalit pagdating ng araw, tatanggap tayo ng pangako ng gantimpala na inilaan ng Diyos sa atin. At sasabihin mo, heaven will be surely worth it all. Palampakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapat na ang langit, ever say amen? Merong awit din, ang makapiling kay Jesus ay sapat na sa akin. Ibig sabihin, kahit anong hirap ang ating paglilingkod na ito, basta kasama natin ang Diyos at darating ang araw, makakasama natin ang mahal na Panginoon doon sa kanyang kaharian. Sapat na sa akin. Hindi baling magsakripisyo tayo dahil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sasabihin natin, heaven will be surely worth it all. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapat na ang langit, mga minamahal. Kung ating babasahin ang banal na kasulatan, napakaraming magandang pangako ang Diyos sa atin. Kukulangin tayo sa oras, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang mga sulat ng mga apostoles, ang mga sulat ng mga tagasunod ni Kristo, sa kabila ng sakripisyong kanilang pinagdadaanan, ang sabi nila, sapat na ang makapiling si Jesus ay sapat na para sa kanila. Ang tayo po'y naglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Sabihin natin, napakabuti mo, Diyos. Binigyan mo ako ng pagkakataon magsakripisyo dahil sa iyo. Abang ginagawa mo ang paglilingkod sa Diyos, nagtitiis ka dahil kay Kristo. Sapat na ang langit, mga minamahal, nakahanda para sa atin. Ang banal na presensya ng Diyos nating natatamasa, abang ikay naghihirap, malapit sa iyong presensya ng Diyos. Baliwala ang hirap, mga minamahal na ito, dahil naramdaman natin gaano tayo kainibig ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, habang nandito ang sa ating kalagitnaan, ang batamis na banal na presensya ng mahal na Panginoon. Umawit tayo sa mahal na Panginoon at magbulay-bulay. Ano mang pinagdadaanan mong sakripisyo dahil sa pagsunod kay Kristo. Sabi ng awitin, sapat na sa akin. Ang makapiling kay Jesus ay sapat na sa akin. Sasabihin mong, anak, naging tapat ka sa akin. Pumasok ka sa kalwalatian ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Awitin natin ang mahal na Panginoon. Chorus. Yes, sapat na sa akin. Amen, hallelujah. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailanman. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailanman. Sa
magdurusa at hinapis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon, ito aking galing. Magaling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pagkapiling natin siya, kailangan mo ba? Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, we love you, Jesus. Sasabihin sa akin, sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pagkapiling natin siya, kailan mo man. Pagkapiling ka, Jesus, na tapat na sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pagkapiling natin siya, kailan mo ang magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo na kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magkapiling natin siya, kailangan mo man. Magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan mo man. Magkapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan magkapiling ka, Jesus, sa akin. Sasabihin mo na naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At magkapiling natin siya, kailan sa piling ka ay may buhay na walang hanggan. At sa piling niya ay may buhay na walang hanggan. Yes, amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. How great thou art. Hallelujah. Sapat na ang langit, mga minamahal, sabi ko nang awitin. Makapiling natin ang Diyos pagdating ng araw sa kanyang kaharian. Lahat ng sakripisyo ang ating binata ngayon sa inyong paglilingkod. Bumilang kayo ng ilang taon na sa paglilingkod. Mapaparam lahat, mga minamahal. Mapapawi lahat, mga minamahal. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, naging tapat ka sa akin. Pumasok ka sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Maging tapat tayo sa pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Ay pong lahat ay dumalangin sa ating mga pangangailangan sa oras na ito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Isus. Sa unang dalangin namin ginagalang minamahal na Evangelista Willis Almeida. Mahal na Panginoon, salamat sa dakilang pribileyo binigay mo sa amin, makilala ka namin, O Diyos. Ang hirap namin pinagdadaanan sa araw-araw sa aming pagsunod sa iyo, O Diyos. Subalit, pangako mo, O Diyos, ang langit ay sapat na para sa lahat ng aming pagsisakripisyo ito. Kaya kami magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Hallelujah. Panghawakan mo kaming lahat, palakasin mo kami, revive mo kami, dadagan mo kami pag-ibig, takot sa iyo, Diyos. Patuloy mo kami panghawakan sa aming paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik ko, Diyos. Maratnan mo kaming matapat na maglilingkod sa iyo, Diyos. Pagpalain mo ulit ang bawat isa sa amin mga pangangailangan sa araw-araw. Lahat ng iyong mga anak, lahat ng mga pre-request, lahat ng problema, lahat ng karamdaman, meron man, ipagkalam mong kagalingan, kalutasan. Pagpalain mo po ang bawat isa, abutin mo ang pangangailangan sa pinansyal na bagay, material, lalo tigit sa spiritual, O Diyos. Sa aming mga mahal sa buhay, tawagin sila lumapit, maglingkod sa iyo. Pagpalain mo rin po ang bawat isa amin na mabang buhay, malusog, malakas sa pangatawan. Ingatan mo at supplyan mo ang pangangailangan sa iglesia. Pagpalain mo kaming ginagalang ng mga pastor, maging sa beloved children, lahat ng kapatiran sa buong mundo nanonood sa oras na ito, O Diyos. Abutin mo ang pangangailangan, i-revive mo lahat ng iyong mga anak, O Diyos. Patuloy mo kaming palakasin sa aming paglilingkod. Patuloy mo kaming pangawakan, O Diyos. Hallelujah. I-revive kaming lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po aming samod na langin in the mighty name of Jesus. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal, i-cast out ang mga karamdaman. Dakilang Ama, O Diyos, sa oras na ito aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapatiran in the name of Jesus. Bind the power of darkness, demons of infirmity, sickness, and diseases, cast out from them, be healed and be blessed. In Jesus' name, problem be solved. Cast out demons of lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vain glory. Cast out anger, hatred, pride. Cast out from us. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Bilang kapuring pasalamat sa mga Panginoon. Let us all stand and let us jump and shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Patayin ka na. Tuloy po tayo sa ating mga announcement. Ako lang po mag-announce. Mga kapatid, ating pananambahan, araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Miyerkules alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. At Friday, kagaya ngayon, 6 to 11. At ang ating Sunday worship, mga minamahal, is every Sunday 10 to 3. Purihin natin mahal na Panginoon. Yan po ang ating mga pananambahan. Praise the Lord. At meron tayong announcement. All choir po, mga minamahal, manatili muna po kayo, magpabilin po. After the service, gagawa po tayo ng birthday greetings sa ating beloved pastor. Sandali lang po ito, mga kapatid. Lahat po ng mga choir members, mag-iwan muna po kayo, gagawa muna tayo ng greetings. Sandali lang po ito, mga ilang minuto lang, para isend na po natin sa Manila at wala na po tayong oras. Ever si Amen. So, iniling po natin ang mga choir members, pioneers, youth, children, o adults choir. Punta na po kayo kaagad dito sa harap para makagawa tayo ng greetings para hindi tayo mantala. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Kain lahat, beloved preacher, Brother Alex. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved order preacher, Brother Nilo Branda. Magampot ay isong ko sa ating temporary paghiwalay. Praise the Lord. Hallelujah. Dalay kong kaswalay katapos sa Malpinon. Daghang kayo salamat o Diyos. Ning adlawan, ning orasa Diyos kagabihin, Malpinon. Sumbad na lagawain, ikaw po yung una o Diyos. Gikan sa pag-upisa. Hanggang sa patapos po, Malpinon. Daghang kayo salamat, Malpinon. Sa mapupuring awitin sa beloved Chulus Choir, Youth Choir,
Mga buhay na patutuo sa mga kapatiran, mahal Pinoon. Hallelujah. Bagi sa mga pagbibigay sa kasapot bahagit handog, mahal Pinoon, at higit sa lahat, yung banal salita, O Diyos, nga minapakinggan, ito po'y pagkain na may magkaluluwa, mahal Pinoon. Maraming salamat po, O Diyos, higit sa lahat, O Diyos. Yung banal na presensya, mahal Pinoon, ng aming nadama sa oras ito, mahal Pinoon. Hallelujah. Ito po'y resalbing kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal Pinoon. Ning oras, mahal Pinoon, sa temporay paghihiwalay, O Diyos. Pag-ingatan mo bawat isa sa amin, mahal Pinoon, ikaw manguna sa aming mga kapatiran, sa mga drivers, O Diyos, lugot na sila makaabos sa testa sa kapinianan, nga baw ng kalipay, O Diyos, silang kinabuhi, mahal Pinoon, ubad, lawa, O Diyos, ibalik mo kami, mahal Pinoon, araw kami maghiusa sa pagsimba, pagday ka ni mo, O Diyos, kita na namang yapong ipasalamatan, sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, Amen. praise the the Lord, hallelujah. Kindly po, all choir po, praise the Lord. Dito na po sa harap. Mag-form na po tayo dito para madali po tayo. Lahat po ng mga choir members, youth, finest, adults,